Okay, so good evening everyone. So nandito po tayo para i-discuss and magbigay po ako ng konting demo on how you use or how you will use SAS. Dahil si Kipa up until now hindi pa rin siya okay. So gagamitin natin si SAS and actually we subscribe for a paid SAS para maging alternative na gagamitin ninyo, since si Kepa nga hindi na talaga natin magamit. Ah, Parang, we are only allowed or they only allows 1 to 3 or 4 users, 1 to 3 lang I think 'no? Kaya siguro we will stop from using Keepa na. We will use Keepa as coaches na lang for demo or during training na lang. And ang mabibigay na lang namin sa mga students like you is yung mga ano na lang, mga video tutorials. Pero yung actual use ng Keepa, hindi na siguro. And as an alternative, nag-subscribe kami for paid SAS na gagamitin nyo on your hands-on na. Okay? Don't worry kasi SAS naman, though hindi talaga kami um, familiar with using SAS in terms of navigating yung mga graph, yung mga variations and everything. Ginagamit lang kasi namin to before for computation of profit and ROI. But then again, we were able to find out na meron pa rin siyang ibang feature na magagamit natin in the absence of Kipa. So right now, yun po ipapaliwanag ko po sa inyo. Ang gagawin natin, focus tayo dito for computing sa ating what do you call this? Sa quick info information. By the way, kinlik ko tong part na to, yung open in SAS web app. Kaya na-direct ako dito sa part na to. Okay? Ngayon, kung gusto nyo pang palakihin itong Kipa graph, i-click nyo tong part na to, itong may arrow, para mapunta naman kayo dito. Ang ipapakita sa inyo yung um, history, price history, ayan, yung makikita niyo yung buy box, yung kung nagbebenta si Amazon, yung BSR, yung mga prices ng FBA and FBM sellers, and dito naman sa lower part, same din na nasa Kipa, dito yung rating, yung review count, and yung offer count. So same lang naman. Ang kaibahan lang sa Kipa, yun kasi kay Kipa may mga tab na tayong iki-click para makita natin kaagad. While dito sa SAS, babalik tayo sa page na 'to para, makita natin kung ano yung mga details na kinakailangan natin. So, ang basis natin for 'di ba napag-aralan natin, ang magiging basis natin for sell price is yung mababang price between current and 90 days ng buybacks, tama po ba? So this one, ang ipapakita kasi sa inyo dito is yung, price na mas mataas compared dun sa nasa 90 days. Tingnan niyo po. Kung i-click niyo po itong current, ang ibibigay niyang buybacks price is 69.99. Pero 'pag kinlik niyo yung 90 days, ang bibigay niyang amount is 64.75, which is eto yung inilagay ko dito. Earlier ay nakalagay dito 69 something, pero in-override ko siya at pinalitan ko ng price na 64.75 kasi nga eto yung 90 days buybacks price. Okay? So whichever is lower between dito sa dalawang 'to, yun ang lagi yung isipin, okay? Now, doon sa kanyang supplier, ang sabi dito is G-Form Pro Rugged Knee Guards Large and Black in color. So, eto siya, adult large and the color is black. Okay? So, nag-match naman sila. And this one has, we can buy at least 5 minimum. Kaya, yun yung in-add to cart natin. Okay? Ngayon, going back dito, for example, ito lang yung nakalagay, yung ating 90 days lang, 64.75, okay? O, sabihin natin 69.99. Ayan yung unang lumitaw kanina eh. Pero dahil nakita ko nga na ang buybacks 90 days price is 64.75, in-override ko siya. Pwede naman. Huwag kayong matakot na mag-try na mag-click. And then nilagay ko yung price dito na 35.99 dito sa part na 'to, yung cost price, yan, 35.99.
So ang lumabas niya is profit is 1336, which is beyond pa doon sa ating criteria for US is $3. Makita po nyo. And then ROI of 30%. Sa kanya, 37.12. So, that means na itong nahanap na to ni Marvin is winner. Okay? So, ang ginawa niya dito, nilagay niya yung title. Ito yung date niya kanina and then yung title, kinuha niya dito. Ito, from here, ipinis niya dito sa sheet and then kinuha niya yung ASIN which is andito. Ayan po part na to. ASIN po yan, yung 10 number na alphanumeric unique numbers. Ipinis niya rin po dito. And then, ano ba yung pangalan ng store? Dapat ito yung pangalan ng store mo, Marvin. So, paki-edit mo na lang yan mamaya. And then, yung URL, kinuha niya ito, itong buong ito. Etong part po na 'to ha, hindi po yun nandun sa cart ha. Meron kasi nangyayari nag-a-add to cart tapos i-click 'to, kung ano yung lalabas na URL dito, yun ang pine-paste sa sheet. Hindi po, dapat nandito po kayo sa site po na 'to and then ika-copy po ninyo 'to. So, disregard na lang natin na nakalagay extra small kasi large naman yung kinlik natin dito, okay? So, i-copy paste po ninyo and then lagay niyo po yan dito. Okay, so tama naman pala yung store URL niya. Sorry. And then yung Amazon URL, ayan, copy paste nyo rin yan. Ilagay nyo rin po siya dyan. And then yung buy cost, eto yun, 35.99. And then yung sell price, tama yun, 64.75. Ito yun. Ayan. And then yung profit, eto na. Then ROI, eto, kunin nyo lang, i-copy nyo lang, Control-C, and then Control-V here, and then sales rank, kunin nyo yung sales rank dito sa, punta kayo sa current sales rank. BSR, eto, 95,860. Ayan. And by the way, makukuha nyo yung category dito sa part na to. Ito yung category. Pag hiningan kayo ng category, ito yun, ha? Sports and outdoors. I-highlight nyo and then copy nyo lang. And then, what else? Sales per month. Mag-base na tayo kay SAS. Ito siya, 98. Ito, sales per month. Okay? Tapos, in stock. Tama naman, in stock siya or pwede mo siguro lagyan ng 5 lang 'to, 5, ganyan. Kasi minimum tayo ng 5, okay? Ito yung lumabas dito, pwede tayo mag-add to cart ng 5, so okay lang siya. And then, number of FBA sellers. Dito ka titingin kay SAS. Ilan ba yung FBA seller? Ito nakasulat dito. Ayan, so 8. So ilagay mo dito, 8. Siguro 6 lang yan kanina, kaya 6 lang yung nilagay niya. Then item weight, di yan nilagyan. Pero, you can ano, if you cannot find it dito kay SAS, you can just use this one, yung Amazon Scout Calculator. Ibibigay niya sa'yo yung size in inch or in centimeters. Tagal niyo lang 'to kung alin diyan. Kung in centimeter, eto ikaka-copy ninyo. And then yung kung in grams yan or in pound, dito kayo kukuha. Ipe-paste niyo yan dito. Kailangan niyong gawin 'to guys ha, para masanay kayo kasi may mga client na magpo-provide ng sheet, baka nga mas comprehensive pa dito. May mga iba pang column, okey? Nagbibigay lang kami ng example para ma-actual niyong ma-practice. Pero it's gonna be different na pagka may client na. Merong mga client na hindi pa nagbibigay, so ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong sheet, okey? So you need to practice for this. And kung meron kayong nakuhang, kung may in-apply ba kayong voucher dahil gumamit kayo ng Coopert and then in-apply niyo yung voucher na yon, anong voucher yon, i-copy niyo lang, ilagay niyo dito. And as much as possible, kung meron kayong kailangang ilagay na note para sa client ninyo, for example, the code or the voucher is only applicable within 24 hours, mga ganyan. O kaya naman parang
um, pagka mga halimbawa, shampoo na iba yung packaging, ah, pero same specification, ilagay niyo dito sa notes niyo na, ah, this can be new packaging. I already check that the specification or the description are the same. So ilalagay niyo dito. Mas magandang nagsusulat kayo diyan, okay? And then what else? Ayan. So yung pag-input sa sheet ang tinakal natin now. And at the same time kung paano magko-compute. Ngayon ang gusto kong i-discuss at the same time using SAS is this, okay? Dahil may mga client 'di ba sa criteria ang nakalagay dito, Amazon must not be on the listing o kaya naman it should be inactive for at least 6 months. So, kung i-enlarge natin 'to, i-click mo 'to para mapunta ka dito sa mas malaking, figure or mas malaking, image niya, makikita natin dito na hindi kumbaga parang recently andiyan si Amazon. Um we may not, consider sana itong deals na 'to, pero just so na ma-experience niyo na meron na tayong winner, since hindi naman lahat ng, ah, Amazon seller ay strict pagdating sa Amazon na nagbebenta rin, okey? Amazon on the listing. Okey lang sa kanila as long as si Amazon nagse-share ng buy box at hindi 100% or 90% na siya lagi ang nananalo sa buy box, okey? Paano ko nasabi na hindi siya laging nagbebenta or hindi mataas ang, percentage niya sa buy box win. Dito ko po 'yan tiningnan, eto sa features ni SAS, okey? So, puwede kayong mag-experiment din dito, puwede niyo po siyang i-check kung ano po yung gusto niyong makita diyan. Puwede don't, be afraid ano to try ganyan. So, puwedeng from, bottom to top yung pinakamababa ang percentage win ng buybacks or kung gusto mo naman, dun ka na sa mula sa pinakataas ng buybacks win pababa, okey? Which it says here naman na hindi si Amazon ang, laging nananalo and napakaraming, seller 'di ba? And yung unang-unang seller na lumilitaw dito won buybacks for only 15%. Hanapin natin si Amazon. Eto siya, 7% lang yung win niya. So, we actually consider this because of this kasi 7% lang naman siya nananalo. Yun lang, na-disregard lang yung criteria natin na dapat inactive si Amazon for the last 6 months. This is only for consideration, okay? So, titingnan nyo lagi kung halimbawang andyan nagbebenta si Amazon ba nagse-share ba ng buybacks? Paano niyo malalaman? Pupunta kayo dito sa seller, okay? Titingnan niyo gaano karami yung mga seller. 'Pag ganito karami at hindi hindi nasa top si Amazon at hindi 90% or 100% siya dito, ibig sabihin kung ganito ang itsura niya at ganito yung paghati-hati ng buybacks win niya, ibig sabihin nagse-share si Amazon and marami or may possibility na makabenta pa rin tayo dahil yung ibang seller nakakabenta, okey, hindi lang puro si Amazon. So that's how we check kung, gaano, kabilis or gaano kalagi na nananalo, sa buybacks or na nakakabenta si Amazon sa listing na 'to. Ngayon, eto naman ang isa pa nating ita-topic dito, okey? Ito sabi niya dito sa page ng Amazon, may mga variation siya. So iba-iba may adult na extra small, small, medium, and large, okay? So large ang hahanapin natin. Normally kay Kipa kasi makikita natin 'yan sa tab pa lang, ang bilis lang makikita. Pero dito hindi nga gano'n kadali. So hinanap natin kung papaano ba natin mahahanap 'yang mga variation na 'yan. So eto siya. Dito sa part na 'to naman sa variation beta, so sabi niya may 7 variations, okay? Kung titingnan natin 'tong pie, ah Itong adult large talagang malaki yung part niya, 'di ba? So parang, more than half yung sa kanya. And it shows naman here 'no na eto talaga na marami yung kanyang reviews and ratings. Normally, 'pag may mga variation yung listing kailangan hahanapin natin yung item or yung variation na may mataas na ratings or review. 'Pag ang gamit niyo Kipa, yan yung may trophy.
maliit na trophy katabi ng ratings. Um, pero dito kay SAS, dito na kayo titingin niyan. Gamitin niyo 'to, puwede kayong, yun nga, tignan niyo from bottom to top, yung pinakamababa sa pinakamataas muna o kaya naman diretso na kayo mula sa pinakamataas pababa, which is eto, yung adult large na variation, yung pinakamataas na ratings at, pinakamaraming review among the other variation. So, good itong deal na 'to, na-meet niya yung ibang requirement, yung profit and ROI, profit, ROI, yung buyback win, which is maraming seller, ah, and at the same time etong pagdating sa variation, pinili niya yung may mataas na ratings. So, I hope na, malinaw po itong explanation na 'to. And if ever na meron pang tanong after nito, you can always ask sa GC, okay? Maraming salamat.